Hollywood TV. Nandun na ba silang lahat? Tanong ni Laika sa kaibigan niyang si Heath habang nagmamaneho ito. Nagkita sila sa isang mall dahil may usapan silang magkikita-kita sa bahay nito. It was like a semi-reunion 3 years after their graduation. Oo, tayo na lang hinihintay, sagot nito. Napailing siya habang nai-imagine kung ano ang kahihinatnan ng pagkikita nilang iyon ng mga kaibigan niyang lalaki. Their school used to be an all-boys school. Noong unang taon na tumanggap doon ng mga estudyanteng babae ay kabilang na siya roon. Iilan lang ang mga babaeng nag-enroll noon. Of course, some people don't and couldn't help but think they were just there to flirt and mingle with the boys. But personally for her, that wasn't the case. Ang lola Lea niya ang may gusto na mag-aral siya sa San Beda College. Hindi niya inaasahan yon, lalo na ang dahilan nito ay para mapalapit siya sa mga lalaki. Palagi na lang daw kasi siyang mag-isa, ni hindi siya nakikihalubilo sa mga kaklase niya noong high school siya. Lumaki siya sa lola niya dahil bata pa lang siya nang sabay na mamatay ang mga magulang niya sa isang aksidente sa ibang bansa. Kahit nang nabubuhay pa mga ito ay hindi rin niya nakakasama mga ito dahil abala mga ito sa trabaho. Hindi istrikto ang lolo niya. Madalas na hinahayaan na lang siya nitong magdesisyon at matuto mula sa pagkakamali niya. Nang maging kagrupo niya sa philosophy sina Heath, Vic, Drew at Luigi ay hindi niya inaasahang magiging kaibigan din niya mga ito. Tila sila pinagsama-samang mga pilosopo sa klase nila. Isa pa, kailangan magtino silang lahat dahil nagbabayadang bumagsak na siya at sila pala sa subject nilang iyon. Kapag pare-pareho silang hindi nagseseryoso. Nang maiparada ni Heath sa garahe ang sasakyan nito ay pinapasok agad siya nito sa loob. Ito na ang nagbuhat ng mga pinamili nilang pagkain. Napangiti siya at hinayaan na ito. Sino mag-aakala na ang dating may bad boy image ay gentleman na ngayon? Nang mag-transfer si Heath sa eskwelahan nila ay pasaway na anak ito. Hindi nito siniseryoso ang pag-aaral nito. Palibhasa ay anak mayaman ito, gagaya pa ng iba niyang kaibigan. At kung hindi pa nito sinabing pag-aari pala ng pamilya nito ang mall kung saan sila nagkita ng araw na iyon, ay hindi pa niya malalaman kung ano talaga ang negosyo ng pamilya nito. Hindi nila napag-uusapan yun noon. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, ay sinalubong siya ni Vic. Ito ang masasabing pinakamatino sa lahat ng dahil tahimik at mukhang mahiyain ito. Iyon pala'y nasa loob din ng kulo. Nagulat na lang siya nang malaman niyang dalawang girlfriend ito. Ikaw ba talaga yan, Laika? Tanong ni Vic sa kanya. Nakita niyang gulat na gulat ito at tila hindi makapaniwala sa itsura niya. Noong nasa kolehiyo pa sila ay simple t-shirt, maong pants na madalas ay butas-butas pa at Converse rubber shoes ang palaging suot niya. Samantalang ng mga sandaling iyon ay sleeveless and turtleneck, fitted maong pants at leather boots na brown na kakulay rin ng mga handbag niya ang suot niya. And though she still had a bob cut hairstyle, she no longer wore a cap. Unlike before, hindi tuloy na iwasang mag-react ng mga kaibigan niya. Narinig niyang napamura si Drew habang papalapit sa kanya. Gaya ni Vic ay titig na titig din ito sa kanya. Kailan ka pa nagpa-sex change? Biro nito sa kanya kaya hinampas niya ito ng handbag sa balikat. Isa pa itong palikero pero hindi tulad ni Vic na hayagan pakipaglandian sa mga babae niyon. Ang sama ng ugali niyo. Ngayon na nga lang tayo nagkita-kita, aasarin niyo pa ako? Sagot niya sa mga ito. Hindi ka namin inaasar. Kaya lang, hindi mo kami masisisi kung pupunahin namin ang itsura mo. Dahil ibang-iba ka noong college tayo. Required ba magsuot ng ganyan sa opisina nyo? Kung ganun, araw-araw susunduin na kita at makikipag-break na rin ako sa girlfriend ko. Sabi ni Drew sa kanya. Loko? Sabi na lang niya para matigil na mga ito.
Wala talaga siyang balak pumorma ng ganoon, pero dahil nakasanayan na niya ang training nila sa opisina na palaging maging presentable, kaya ganoon ang ayos niya. Asa na si Luigi? Nandun sa kusina, sagot ni Vic. Pinuntahan niya ang direksyong itinuro nito. Excited siya makita si Luigi dahil ito ang pinakamalapit sa kanya. Parang kapatid na ang turing niya rito. Iyong mapang-asar na kapatid. Kaya nang malaman niyang nag-migrate ito at ang pamilya nito sa ibang bansa ay nalungkot siya. Luigi? Malakas na sabi niya pagkakita sa lalaki nagtitimpla ng juice. Kasama nito si Heath na naghahanda ng kakainin nila. Nang lapitan niya si Luigi ay inakala nitong yayakapin niya ito kaya naasar ito nang hawakan at lapitan niya iyon ng juice na katitimpla lang nito. Pagkainom niya sa juice nito ay agad na binatukan siya nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagbabago. Hiling nito ang batukan siya kapag may ginagawa siyang kadokohan. Bagaman mahina iyon ay napahawak pa rin siya sa ulo niya. Despite the years, they still treated each other like they were still in college. Nagkakantsawan pa rin sila, lalo na't naaalala nila ang mga kalokohan nila noon. Ngunit habang pinagmamasdan niya mga ito, ay kapuna-punang malaki na rin ang ipinagbago nilang lahat. All of them had different careers. Si Heath ay nagsimula ng pamahalaan ng ilang negosyo ng mga pamilya nito. Si Vic ay isa ng video editor sa isang kilalang production company. Drew was disc jockey, while Luigi was an university professor. Siya naman ay kasalukuyang marketing assistant sa isang kilalang kumpanya, ang Nerva Marketing Company. Hindi niya hilig ang mag-marketing dahil aminado siyang hindi siya magaling mangumbinse ng mga tao. Ayos lang naman sa kanya ang mangulit pero naiilang siya sa ideyang gagawin niya iyon para makabenta ng produkto o serbisyo. Mabuti na lang at natutulungan din siya ng mga kaibigan at kakilala niya para magkaroon siya ng mga kliyenteng maaaring kumuha ng serbisyo ng kumpanya nila. Habang inaayos pa ng mga kaibigan niya ang kakainin nila, ay nagpaalam muna siya na makikigamit ng CR. Itinuro niya sa kanya ang daan papunta roon. Pagkatapos mag-CR at makalabas doon, ay nadaanan niya ang isang study room. Bukas ang pinto niyon, kaya nahagip ng kanyang paningin ang isang lalaking nakaupo sa silya habang nagbabasa ng libro. Nakadikwatro ito at tila interesado sa kung ano mang binabasa nito. Hindi nito namalayan na nakapasok na siya roon. Nang mag-angat ito ng tingin at tumingin sa direksyon niya, ay nginitian agad niya ito. Hello, bati niya rito. Kumunot ang noon nito. Who are you? I'm Laika, but you can call me Lai. Ikaw, anong pangalan mo? Ibinalik nito ang tingin sa libro na tila ba sinasabi nitong ayaw nitong paistorbo. Hindi lang niya umimik at patuloy na tiningnan ito. Gwapo ito. Mukha nga lang itong suplado base na rin sa pagkakaupo nito at sa mumunting kilos na ginagawa nito. Lalo na't patuloy nitong iniignora ang presensya niya. The first thing she noticed was the door and the color of his skin. Hindi ito masyadong maitim dahil tamang-tama lang ang kulay ng balat nito. Hindi rin niya masasabing nagpata nito o galing ito sa beach dahil pantay ang kulay nito. He had wavy black hair, thick eyebrows, and dark piercing eyes. It's rude to stare at someone. Do you know that? Tanong nito nang hindi tumitingin sa kanya. Nagulat man sa biglang pagsasalita nito ay kinalma agad niya ang sarili niya. Akala kasi niya ay hindi nito mapupuna ang ginagawa niya. When he looked at her, she was stunned. Parang hindi siya makapaniwala at mapakali sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. If he wanted to prove his point that it was rude to stare at someone, then she already agreed with him. Hindi na kasi talaga siya komportable sa pagkakatitig nito sa kanya. That was the first time it happened to her. She cleared her throat to calm herself before speaking again. Sorry. Hingin pa umanhin niya rito habang bahagyan nakayuko ang ulo. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng hiya hanggang sa mapangiti siya. Kapatid ka ba ni Heath? Tanong uli niya rito.
She was really intrigued by him. Magkahawig kasi ang mga ito, kaya naisip niyang magkamag-anak ang mga ito. Are you his visitor? Tanong din ito sa kanya. Halatang ayaw nito magbigay ng anumang impormasyon sa kanya. Nang tumayo ito, ay nagulat siya dahil matangkad pala ito. I'd appreciate it kung hindi kayo mag-iingay habang nandito kayo at kung pwede, huwag din kayo magkakalat dahil off na mga katulong namin ngayon. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng study room. Ilang segundo nakatulala lang siya sa pintong nilabasan nito. Maya-maya ay napangiti uli siya at mabilis na bumalik na lang sa kusina. Sino yung lalaki na nasa study room niyo kanina? Tanong agad niya kay Heath. Kuya ko yun, sagot nito. Bakit? Anong pangalan niya? Bakit muna? Tanong uli nito. Basta. Are you interested in my brother, Laika? Nagdududang tanong nito sa kanya. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa ibang lalaki bukod sa amin, ha? Tanong ni Luigi sa kanya. Oo nga. At bakit kakaiba yung ngiti mo? Parang may naiisip kang kung ano na pwedeng dapat namin ikatakot. Sabad naman ni Drew. Alam kasi ng mga ito na kahit kailan ay hindi siya nagka-interes na magkaroon ng boyfriend kahit na may ilang nagpapahaging sa kanya. Ang press release niya, career muna bago love life. Pero dahil may nakakuha na ng interes niya, ay biglang nagbago ang isip niya. Wala lang. Ang gwapo kasi niya eh. Kinikilig na sagot niya sa mga ito. Halos sabay-sabay na napailing at napatingin sa iba't ibang direksyon ng mga ito. Patay tayo dyan, sabi ni Drew. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Kasi suplado yung si Kuya Veron. Walang pinapansin yan. Pwede na lang kung may maninita at kung may mahihita siya sa taong kakausapin niya. Sagot ni Heath. Veron palang pangalan niya. Napapaisip na sabi niya. Alam niyang may kapatid si Heath pero hindi niya alam at hindi niya inaasahang ganun palang itsura ng kapatid nito. Ba't ngayon ko lang siya nakita? Nagtatakang tanong naman ito. Malamang, ngayon ka lang kaya napadpad dito. Sagot ni Vic. At hindi naman siya nakakadalo sa graduation natin dahil alam namin, kakauwi lang niyan galing Amerika. At antindi mo rin kami tinatawag namin siyang kuya. Tapos ikaw, first name basis lang ang tatawagin mo. Ni hindi ka nga niya kilala. Hirit naman ni Luigi. Siyempre, ang pangit naman kung tatawagin ko siyang kuya, di ba? Lalo na kung magiging kami rin naman sa bandang huli. Hindi papatalo sagot niya sa mga ito. Asa? Sabay-sabay na sabi ng mga ito, saka nagtawanan. Binuksan ng bahagya ni Veron ang pinto ng restroom na nasa loob ng opisina niya para silipin ang sekretarya niya. Doon niya naisipang magtago. Is she gone? Tanong niya rito na ang tinutukoy ay si Laika Mendez o mas kilala sa tawag na Lai. Dahil iyon ang madalas na tawag ng kapatid niya sa babaeng iyon. He wasn't really interested in knowing her. But since she kept sending a brochure along with her calling card to his office, he had no choice but to know her full name and where was she working. Ilang beses na rin siyang kinukulit nito. Madalas na pinapadalhan siya nito ng kung ano-anong text messages na minsan lang niya sinasagot para lang tanungin kung sino ito. When she told him who she was, he didn't reply. What for? He wasn't interested in her anyway. And he hoped that somehow she would get his silent way of telling her to back off. Unfortunately, she didn't. Kung pwede nga lang siyang magpalit ng numero ay ginawa na niya. Ang kaso, ang numerong gamit niya ay napaka-importante sa kanya dahil karamihan sa mga contacts niya ay mahirap ng hagilapin. Besides, it would be a hassle for him to inform everyone about his new number. And would he do that just because a girl kept sending him different quotes every day? No way.
Pero hindi siya sinasagot ang mensahe nito, ay idinadaan naman nito sa pagpunta-punta sa opisina niya ang pagnanais nito na makita siya. They already rejected her business proposal. Hindi nila kailangan ng marketing services na iniaalok nito dahil mayroon silang sariling marketing department. And in case they needed their company's services, their marketing staff would be the one to call them, not the CEO of the company himself. Hindi niya direktang aminin kay Lai. Sa kanya ay alam niyang interesado ito sa kanya. Ilang babae na rin ang naghahabol sa kanya, pero hindi niya akalain na pagdating sa kaibigan ng kapatid niya ay literal na tatakbo talaga siya para lang lumayo rito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.